God at muli magandang umaga po sa lahat. Sumaatin ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya na magbibigay ng kapayapaan sa ating mga buhay. Alam natin na tayo humaharap sa iba't ibang mga pagsubok sa bawat araw, hindi lamang sa mga panahon ng ganito, talagang buong sanlibutan ay dumadanas ng salot na gawa ng tao. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang biyaya niya, ang habag niya, ang patuloy na pagbibigay niya sa atin ng lakas, kaligtasan sa bawat araw na ating pagharap sa buhay na ito ay patuloy nating nararanasan. Kaya tayo po ay narito muli para ibalik sa Kanya ang lahat ng pasasalamat. Papuri, higit sa lahat, pagsamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya in behalf of the whole church, we are not allowed to gather together gaya ng ating pong kinaugalian sa bawat fellowshipping, bawat Sunday worship ay sama-sama tayo. Pero ganoon pa man, narito tayo nagpapatuloy, ilan lang tayo nandito ngayon. At ang mahalaga ay mayroong nagpapatuloy na naghahandog ng papuri sa Diyos sa kabila ng ganitong mga pagkakataon. Kaya salamat sa ating Panginoon at patuloy natin ipanalangin na ang salot na ito ay alisan na po ng pangil ng tibo ng ating Panginoon. Lahat ng bagay ay hindi po ito nagaganap o nangyayari nang hindi po pinahintulot po ng ating Panginoong Diyos. Pagkamat ito ay masasabi natin gawa ng tao, pero pinapahintulot ito ng ating Panginoon na mangyari just to fulfill doon sa Kanyang mga iniwan na sa ating mga salita. Lahat ng bagay ay matutupad, lahat ng mga salita ng Diyos ay magaganap. Kaya nga ipinapayo sa lahat, lalo tigil sa ating mga anak niya. We are considered as children of the living God. Tayo mga anak ng Diyos na buhay. At sa pribilehiyong ito, ibinigay sa atin, mapahalagahan natin ito ng higit sa lahat sapagkat tayo po yung mga sinasabing mga pinagpapala ng Diyos at gusto rin natin na pagpalain din yung iba. Kaya tayo nagsusumikap na makalakad ayon sa Kanyang katwiran at sa Kanyang kabanalan upang sa pamagitan po ng ating pamumuhay, makahikayat pa tayo ng maraming mga kapwa natin na nangailangan po ng tulong ng Diyos patungo po sa Kanyang pintuan ng Kanyang mga biyaya. Upang hindi lang tayo magtamasa ng Kanyang awa at habag na naghahatid o nagbibigay sa atin ng napakahalagang biyaya sa buhay na ito at sa buhay na darating, kundi maging yung ating mga kapwa, lalo bigit yung ating mga mahal sa buhay. Kaya kahit na ano ang ating mararanasan, we remain calm, kalmado tayo, payapa na patuloy natin ipaglingkod yung mga nalalabing sandali ng ating buhay. Hindi natin alam, hindi natin hawak ito. At alam natin na maaaring mamaya lang, maaaring bukas, ay bawiin na ito ng ating Panginoong Diyos. Ang mahalaga ay makapag-iwan tayo ng mabuting halimbawa para po mayroong masundan yung mga taong naghanap ng kalinga mula sa ating Panginoon. Through us. Kasi ito yung laging pinamanhin po ni Apostol Pablo na sundan natin yung kanyang halimbawa na ipinamuhay nung siya po ay nabubuhay pa, gaya ng pagsunod niya sa halimbawang iniwan ng ating Panginoon Kristo. Ganon din tayo. Kaya kung sinusundan po, siya yung inatasan ng Diyos na pagiging apostol sa mahintil, tayo po ay napabilang doon sa ganong biyaya, pagkakataon na mapabilang po sa sangkawan ng ating Panginoong Diyos, then we have to follow also the example that Paul has left us. Kaya sa umaga ito mga kapatid, pagpasalamat natin, lalo tigit, ang mundo natin ngayon ay nagdiriwang po para sa mga nanay. Dito mahilig yung mundo Dito mahilig yung mundo.
Lagi silang naglalaan ng mga araw ng mga espesyal. Pero sa ating mga anak ng Diyos, ang mga nanay dapat ituring na espesyal araw-araw. Amen? Kaya hindi lamang sa mga ganitong mga panahon, every second Sunday ng, tama ba? Second Sunday, no? Ng buwan ng Mayo, kundi araw-araw natin silang pabatiin sapagkat ang mga nanay po ay mahalaga. Amen? Sila po yung mga dakilang frontliners. Sila yung tagapanguna sa bawat tahanan. Sila yung mga talagang itinuturing po ng Bible na mapalad. Alam niyo, isang babae sa Bible na itala sa aklat po ng Proverbs, chapter 31. Extraordinary po yung ganong mga nanay. Pero, hindi man natin masundan talaga yon. Pero ang pinakamahalaga dyan, pahalagahan natin ang ating mga magulang. At lalo tingin yung ating mga nanay na nagdala sa atin sa loob ng kanilang sinapupunan for 9 months. Yun yung regular. Yung iba, hindi naabot po ng 9, may mga 7, mayroong 8. Pero yung talagang kalakaran, natural na proseso na bigay nating Panginoon ay 9 na buwan po na inaalagaan ka sa loob ng sinapupunan ng iyong nanay. Habang nasa loob ng sinapupunan, ang sabi po ng Biblia sa 139 ng Psalm, ng mga awit, doon pinupurma ng Diyos yung iyong pagkatao. Para paglabas mo ay magiging kumpleto ka. Purihin ng Panginoon. Amen? Lahat ng sangkap na kailangan para sa iyo bilang tao ay mabuo sa loob ng tiyan ng mga nanay. Kaya, mga nanay, Happy Mother's Day. Tama ba yun? Ano lang tayo sa sanlibutan ito? Makikiayon tayo dun sa kanilang celebration. Kaya, hindi lang ito yung araw nyo mga kapatid, mga nanay. Araw-araw ay sa inyo. Dapat magkaroon sa mga anak, igalan niyo yung mga magulang, yung mga nanay, at hayaan yung pakinggan lagi yung kanilang mga itinuturo sa inyo. Sa 1:8 po ng Proverbs, pakibasa yan mga kapatid, 1:8. Hindi mo ang ngalan ng iyong ama. At pag walang bakala, ang tubo ng iyong ina. Okay, bagamat ang ama ay pangunahing tagapanguna ng tahanan, pero ipinapayo po ni Haring Solomon na huwag pababayaan ang turo ng iyong mga ina. Kasi napakahalaga ng ginagampanan ng isang ina sa loob ng tahanan. Kaya may mga nakikita tayo nakapost sa Facebook. Sabi nga, meron akong napapansin na kayang alagaan po ng isang ina kahit po maraming mga anak. Meron kang isang ina na picture yata dati sa isang television show, 21 yata yung kanyang nagiging anak, napalaki niya lahat ng buhay. At ang kanyang hanap buhay yata pagtitinda lang ng mga kakanin. Pero napalaki ng maayos na yung kanyang mga anak, 21, 21, purihin ang Panginoon. Ganun na. Pero ang problema kung minsan, kayang-kaya ng isang ina na alagaan ang kanyang mga anak. Pero pag tumanda yung nanay, nung nangyayari, walang anak na gustong umaruga sa kanilang nanay. Ito yung nakakalungkot. Magtuturuan pa. Amen? Marami pong na ipapalabas po sa mga social media na hindi malaman ng nanay kung saan siya pupunta. Gusto niya manirahan sa isang anak, itutulak. Pumunta ka na doon kay nanay. Tapos pagdating naman doon sa isa, itutulak na, doon na lang kay ate, o kaya kay kuya. Kawawang nanay.
kawawang nanay. Kaya habang tayo po ay meron po tayong sa mga nanay naman, ito po yung kasi sa ating mga panahon ngayon, marami na rin pong nanay na hindi na po nila naalagaan po ng maayos yung kanilang mga anak. Kaya saludo tayo sa mga nanay na talagang sa kabila ng hirap ay talagang itinataguyod nila yung pag-aaruga ng kanilang mga anak. Ito yung example na gustong ituro ng ating apostol si Apostol Pablo, particular po sa aklat po ng Titus. Tingnan natin yung Titus chapter 2. Sabihin mo sa mga nakakatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri. Importante nito mga kapatid sa mga nanay, sa mga nakakatandang mga babae. Anong dapat gawin? Sabihin mo na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay daw ng may kabanalan. Huwag mamuhay, huwag maninirang puri. Huwag mapagpanirang puri. At huwag malululong sa alak. Huwag din maging mga lasinggera. Kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Amen. Ang mga kabataang ito'y kailangan din turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masikap sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sino man labas sa salita ng Diyos na galing sa Kanya. Okay. Isang mabuting paalala sa mga nanay, sa mga nakakatandang mga babae, para sila po yung magiging example din doon sa mga kabataang babae na makapamuhay ng malinis para yung salita ng Diyos ay huwag mapulaan sa kanilang mga buhay, which is true. Sapagkat lahat ng bagay ay inaayos ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, maging nakakatandang lalaki, nakakatandang babae, at maging sa mga kabataang lalaki, kabataang babae, ay talagang tinuturuang lumagad ayon sa katwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Ayaw ng Diyos ng kanyang iglesia ay mawalay pa sa Kanya, kundi iniingatan niya at tinuturuan ng mga tamang mga salita na dapat po natin ipamuhay. Kaya mahalaga lagi po ang ganitong mga pagtitipon, pagpapalalahanan sa bawat isa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya isa ito sa mga required na teachings, maging sa aklat ng mga Hebreo. Alam nyo, ang Book of Hebrews, kung titingnan natin ito, particular ay naka-address po ito sa mga Israelitas, sa mga lahi nila. Pero ipinapayo din na kung ano yung mga failures nila, huwag sanang gayahin nating mga hintil. Kung ano man yung mga failures nila, sapagkat sa katigasan ng ulo, karamihan po sa kanila ay hindi umabot sa kaluwalhatian po o sa gustong ipagawa sa kanila ng ating Panginoon. Nag-fail sila sa kanilang pagiging mga anak ng Diyos. Kaya nagiging paalala yung kanilang mga ginagawa na huwag gayahin sa ating panahon. Kaya kung papansinin natin ang mga sulat ni Apostol Pablo sa kanyang mga katulad natin na inabot ng kanyang mga salita, puro paalala sa mabubuting gawa. Maging halimbawa yung ating mabuting pamumuhay para sa iba. Para yung salita ng Diyos ay huwag mo itong mapulaan. Kaya ang sabi po ng Hebrews chapter 3, tingnan po natin yung Hebrews chapter 3. Simula sa unang talata, pakibasa, dahan-dahan para maipaintindi natin ito sa mga nakikinig. At punasan nawa ng kapangyarihan ng Diyos na sa bawat inabot ng ganitong mga pananalita mula po sa salita ng ating Panginoon Diyos na iniwan sa atin, ng Bible, ay magsilbi itong paalala sa lahat, lalo tigit sa ating mga mananampalataya. Pakibasa. Mga hiniran na kapatid, kasama sa pagkatawag ng
mga hiniran na mga kapatid at kasama sa mga pagkatawag ng ating Panginoon Diyos. Okay? Alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Amen. Sige. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayanan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Tama. Sige. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bahay. Amen. Si Moises ang naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo ng mga bagay na iahayag sa mga darating na panahon. Subalit, si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. Amen. Tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahili. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, Kapag ngayon, ang sabi doon, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng warning, ng babala. Kapag ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, anong gagawin? huwag patigasin ang inyong mga puso. Huwag daw patigasin yung ating mga puso. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Tulad na kung mag-imbaksik ang inyong mga ninuno doon sa ilang ng subukin nila ako. Ako ay tinuksot, doon ay sinubo ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't nangbuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin at mga unos ko'y ayaw nila masundin. Praise Sa God. galing ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking itinangangong lupain. Purihin ng Diyos. Okay, tuloy lang. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at Ingatan, ito pa yung isang mahalagang dapat nating pakinggan. Ingatan daw natin na huwag tayong magkaroon ng puso na masama. Dapat magkaroon tayo ng puso na matalimahin sa kanyang mga salita. Okay, tuloy. at walang pananampalataya na siya maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Praise God. Amen. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Praise the Upang Lord. walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang puso. Amen. Hanggang doon. Nakikita natin mga kapatid, ito po'y paalala ng ating Panginoon Diyos, Hebrews chapter 3, verse 1 hanggang 13 o hanggang 14. Ang sabi nga dito sa verse 12, see to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. But encourage one another daily. I-encourage, pagpapalalahanan daw tayo sa isa't isa araw-araw. Hindi lang tuwing linggo. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, i-encourage mo sila na magbasa ng salita ng Diyos every day. Kahit mga ilang minuto lang yan, basta meron kayong nababasa in accordance to the words of God. Bilang pagsunod sa salita ng Diyos, kung papaanong ipinapayo niya lagi na mapalad ang mga bumabasa, nakikinig at tumutupad sa mga salitang nababasa natin sa Biblia. Bakit? Sapagkat ang ipinapaiwas dito mga kapatid, baka mahulog tayo doon sa karanasan gaya ng nangyari sa mga Israelitas. 40 years silang inagapay ng Panginoon, hindi sila pinagkukulang. Hindi sila nagtatrabaho sa ilang, pinapakain sila ng Diyos. Dito sa atin, yung quarantine natin mga kapatid, ilang awag dito? Nakailang araw na ba tayo? Mahigit na tayo sa kalahating buwan. Magdadalawang buwan na po tayo sa 15 ng Mayo. Tama ba? Kulang-kulang 60 days.
Pero ang dami nating nagrereklamo. Tapos, inalagaan po ng Panginoon Diyos ang kanyang bayan sa ilang, pinapakain sila ilang taon? 40 years. Hindi sila pinagkukulan. Ngayon, naranasan ba natin na pinagkukulan tayo ng Panginoon Diyos, mga kapatid? Sa quarantine period natin, na pinapatigil tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating mga tahanan, pinagkukulan ba tayo? Hindi tayo pinagkukulan. Kung yung 40 taon inalagaan ng Diyos ang mga Israelitas, wala po silang pwedeng gawin doon, hindi sila pwedeng magtanim. Nasa ilang po sila, at sila po ay manlalakbay. Araw-araw silang naglalakad. Araw-araw po silang bumibiyahe through sinilas po yung kanilang sinasakyan, mga kapatid. At isa pa sa ginawa ng ating Panginoon Diyos sa kanila, alam niyo ba yung sandalyas nila, mga kapatid? From day 1 na sila po ay umalis sa Egypt, yun po yung suot-suot nila. Isang sandalyas po yung suot-suot. Anong sandalyas ang gawa ng tao ngayon na pwedeng umabot ng 40 years? Araw-araw na ginagamit, araw-araw naglalakad. Hindi simentado po yung daan. Bakok-bakok. 40 years na suot-suot nila yung sandalyas, hindi nasisira. 40 years po silang pinapakain ng Diyos, hindi sila pinagkukulan. Gusto nila ng meat, gusto nila ng karne. Pumili ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon Diyos? Pinaulan ng pugo. Pero ang tao ay talagang ayaw pa rin talagang maniwala. Alam nyo, sa kabila ng lahat, 40 years silang inalagaan ng ating Panginoon Diyos. Naka-quarantine po sila. Wala sa kanilang pwedeng maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama nila ang ating lingkod na si Moses. Nasa ilalim po ng direktiba ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi doon sa ating binasa kanina, kung sila nagiging masunurin sa pamamagitan po ng isang lingkod na si Moses, paano na lang kaya sa ating Panginoon ngayon na mismo ang Diyos na mismo ang nag-lead sa atin? Kung sila ay nag-rebelde, sana wag naman tayo matutong mag-rebelde. Amen? Kaya nga ito yung sinasabi po ng ating binasa na excuse me, see to it, ulitin ko lang sa verse 12, chapter 3 ng Hebrews. See to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. But encourage one another daily as long as it is called today. Araw-araw daw tayo magpaalalahanan sa isa't isa, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Madaya po ang kasalanan, mga kapatid. Madaya po ang ating kalaban. Lahat ng paraan gagawin niya. Maagaw lang tayo muli mula sa kamay ng ating Panginoon Diyos. Salamat na lang sa ating Panginoon sapagkat nangako siya from day 1 na tayo po ay naibilang niya bilang isa sa kanyang mga pinagpapala, isa sa mga mapalad na binigyan ng assurance sa ating Panginoon Diyos bilang kanyang anak. Mayroon ng salita na nakabakod sa isang mananampalataya. Nobody can pluck you out from the hands of the living God. Wala daw sino mang makakaagaw sa iyo mula sa kamay ng Diyos. Pwera na lang kung talagang ikaw yung gusto mong talagang tumalon mula sa kanyang mga kamay.
Dahil sa katigasan ng ulo mo, ikaw na mismo yung gustong umalis, abay, pababayaan ka na ng Panginoon Diyos. Pero habang ikaw ay naging masunuring anak, dahil minahal ka niya, mula nung ikaw ay tawagin niya, mula pa sa sinapupunan ng iyong nanay. Kaya ito isa sa pinaka-importante din dapat maintindihan ng lahat ng mga anak, lahat ng mga katulad natin. Nagiging anak tayo, nagiging magulang na rin tayo. Anong sabi ko mga kapatid? Mula pa sa sinapupunan ng ating mga magulang ay pinili na tayo ng Diyos. Praise the Lord. Pinili na tayo ng Diyos, tapos magiging maano ka ba? Magiging masuwayin ka ba? Ayaw mo bang makinig? Kaya ito yung paalala. Na dapat tiyakin natin na maging masunurin tayo ng mga anak niya at magpalakasan araw-araw. And sa 14 po, we have come to share in Christ if we hold firmly. Ito pa, dapat natin pakaintindihan itong salita na ito. Makakahati tayo. Magiging tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos ayon sa pinapangako na ating Panginoon if meron pong ganitong salita. If we hold firmly, kung pinanghawakan natin ang pangako ng Diyos ng mahigpit till the end of time. Kung papaanong naintindihan natin ito sa simula pa lang na tayo pinalingan na ng ating Panginoon Diyos, binigyan tayo ng pribilehiyong makatawag sa Kanya bilang Ama, at tayo naman ay ituturing o itinuring ng ating Ama bilang Kanyang mga anak. We have to hold firmly. Kailangan panghawakan natin ang pangakong ito mula simula hanggang sa matapos. We have to hold this firmly till the end, the confidence we had at first. Kung papaanong tinanggap mo yan ng una hanggang sa matapos ang tagpuin ito, panghawakan mo yung pangako niya. Sapagkat kung babaliwalain mo yan, kung hindi mo yan mahalagahan, hindi ko sinasabi na baka mawalan ka at hindi ka, baka mapura pa yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero merong consequences. Bagamat maraming mga salita na pinagpuwiling po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, na kapag hindi tayo nagpapatuloy, kapag hindi natin pinapahalagahan yung kanyang mga salita, aalisin din sa atin yung biyayang ito. Bagamat maraming nagsasabi na hindi bigay bawi ang ating Panginoon, ang biyaya ay manatiling biyaya. Salamat sa Diyos kung yun talaga ang mangyayari. Wala po tayong tutol dyan, mas maganda yan. Pero kung sa ating kapabayaan, kung sa ating pagbabaliwala, sa katigasan nating mga ulo, ay magpasya ang Diyos pagdating ng panahon na hindi ka na niya kilalaning anak, malas mo. Kalugihan mo yan. Kaya habang meron tayong pagkakataon na ipaglingkod ang buhay natin sa Diyos, gawin natin. Habang tayo ay meron po lakas, meron po tayong pagkakataon na may pakita sa Diyos na talagang mahalaga sa atin, yung biyayang ating tinanggap, let us do it. Hayaan natin ang buhay natin ay maging kapaki-pakinabang bilang kanyang mga anak. Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, hindi lang sa mga nanay na pinaparangalan ng mundo sa araw na ito, kundi lahat tayo mga kapatid, lahat tayo, mula sa mga bata hanggang sa may mga edad na, ang paalala ng Diyos ay buhay na buhay para sa ating mga. Kaya nga kung itaas natin yung ating binasa kanina sa Titus, hindi lamang po yung mga nanay, hindi lamang po yung mga nakakatandang babae ang pinapalalahanan. Unang-unang pong pinalalahanan po yung mga nakakatandang mga lalaki. Ano sabi doon? Itaas lang natin, 2:1.
ng Titus. Kaya naman, ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihan mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, Mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran, at matatag sa pananampalataya. at matatag sa pananampalataya. Sa ibang salin po yan, you have to be worthy of respect. Sa tamang pamumuhay, kahit hindi mo sabihin, irespeto nyo naman ako, irerespeto ka ng tao sapagkat makikita nila na tama yung mga ginagawa mo. Ang pagrespeto po ay hindi po inuutos at pinipilit sa tao. Nagiging po ang pagrespeto. Nagiging bunga yan ng ginagawa mong mabuti sa iyong kapwa. Sige, tuloy lang. Pakiulit yung verse 2. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatuwiran, at matatag sa pananampalataya, Praise sa God. pag-ibig at pagtitiis. Amen. Matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis. Then, i-ano natin, nabasa na natin yung 3 kanina. Doon naman tayo sa mga kabataang lalaki, sa verse 6. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Amen. 7. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at magalang-galang sa iyong pamumuno. Praise God. Kahit kabataan po mga kapatid, pwede pong maging halimbawa. Hindi lamang po yung mga nakakatandang lalaki, kundi pati yung mga kabataang lalaki po ay magsilbi din itong halimbawa sa kanilang mga kapwa. Para kung sila po ay magsalita, kahit bata sila, pinapakinggan po sila ng mga nakakatanda. Bakit? Sapagkat nagsasalita sila ayon sa katwiran at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Eh paano kung hindi ka nagsasalita ng gano'n? Paano ka nga pakikinggan? Kung puro masasamang salita lumalabas sa bibig mo, paano ka naman igagalang ng iyong kapwa? Tama ba mga kapatid? Kaya nga, ang tamang pagtuturo tungkol sa salita ng Diyos, dapat lagi itong ipinapaalala sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kasi tayo po ay tinawag ng Diyos para sa ganitong pamumuhay. Walang sinisino dito mga kapatid. Matandang lalaki, matandang babae, batang babae, maging sa mga nangangamuhan, sa mga nagtatrabaho, for their employers, sa mga employees, pare-pareho pong tinuturuan para gumawa ng tama. Ito po ay sa mga nakakakilala sa ating Panginoon Diyos or kabilang na sa kanyang mga anak na pinagpapala. Ano man yung sitwasyon mo sa buhay, medyo may kaya ka, mayaman ka, negosyante ka, nagiging employer ka, o nangangamuhan ka, basta ang importante, mahal mo ang Diyos, minahal mo ang Diyos, nagiging anak ka ng Diyos, gumawa ka ng tama. Tama ba? Pagtiisan mo ang lahat ng bagay, pagtiyagaan mo, matuto kang magmahal kahit sinong tao, wala kong sinisino. Ang mahalaga, lahat tayo matutong mamuhay ng ayon sa katwiran ng kalooban ng Diyos. Sapagkat sa pagdating niya, doon po natin mararanasan yung pinapangako niya gantimpala. Lahat ay mayroong gantimpala. Gumawa ka na masama, may gantimpala din. Sapagkat lahat may reward. Sabi po ng Revelation chapter 22, I am bringing my reward. Ibibigay ko ito sa lahat ng mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Ang gawaing masama, may reward din. Ano ang magiging reward ng gawaing masama? Ha? Ano ang reward? Itatapon ka lang naman doon sa lawang amoy. Yung nahanap mo, ibibigay sa iyo. Ngayon, kung gumawa ka ng mabuti, may reward ka. Papasok ka sa kanyang kaharian at mamuhay ka sa kanyang piling na wala na pong hangganan. Tatamasahin mo ang totoong buhay, tatamasahin mo ang totoong kaligayahan, makakamtan mo ang totoong kayamanan.
totoong kapayapaan. Wala na pong hangganan yung peace na maranasan natin sa kaharian ng ating Panginoon. Lahat po ay totoo. Hindi na po ito pansamantala, kundi pang habang panahon. Lahat merong gantimpala. Kaya kung gusto mo ng gantimpala, na pupunta ka, manirahan ka sa kaharian ng Panginoon Diyos, gumawa ka ng mabuti. Pero kung gusto mo naman na makasama si Lucifer doon sa kanyang magiging buhay sa dagat-dagatan na po, di gumawa ka ng masama. Kaya ano sabi doon sa chapter 22 verse 11, yung mga masasama, sige magpakasama lang ngayon. Hindi naman sinasabi na ating Panginoon Diyos, ay yung mga masasama, maawa kayo sa sarili nyo. Maawa kayo sa akin, nagkikiusap ako sa iyo. Hindi po gano'n ang sabi na ating Panginoon. Yung mga masama, sige lang, pasama lang kayo ng pasama. Yung mga liko ang pamumuhay, sige magpakaliko pa kayo. 22 verse 11 ng Revelation. Yun namang mga matutuwid, magpakatuwid pa kayo. Yung mga banal, magpakabanal pa kayo. Sapagkat darating ang ating Panginoon na may daladalang gantimpala sa bawat isa. Siya yung nangako, siya yung tutupad. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is the first and the last. Siya ang ating Panginoon Kristo. May mga katanungan na ako minsan, sino yung Diyos na hindi nakikita at sino yung Diyos na nakikita? Mga kapatid, iisa lang po ang sagot niyan. Ang Diyos na hindi nakikita ay walang iba din si Jesus Christ. Nung siya po ay hindi pa nagkatawang tao, siya yung nakaupo sa kanyang maringal na trono, siya yung gumagawa ng paraan sa lahat ng bagay. Nung siya nagkatawang tao, naging laman siya. Siya yung naging pag-asa natin lahat. Para sa sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay ng walang. Inarado po ito ni St. Paul. Itong mga salitang ito, kung may mga katanungan ganito, mababasa mo ang kasagutan yan sa 1 Timothy chapter 6. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Ang sinasabi po mga bagay na yan, yung binanggit po sa bandang itaas na huwag kang magmukhang pera. Huwag mong ibigin ang salapi. Sa verse 10, nakalagay doon, huwag mong ibigin ang salapi sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pagdating sa 11, ipinapayo sa iyo, ikaw na lingkod ng Diyos. Anong sabi? Umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mo mabuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaunawaan. Purihin ang Panginoon. Anong sabi? Magsikap kang mamuhay ng may matuwid na pamumuhay, maka-Diyos, may pananampalataya, may pag-ibig at pagtitiis na may kaamuhan. Sige, tuloy. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, ang hawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag. Tinawag ka para sa buhay na walang hanggan. Nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Inuutos ko sa iyo, sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Porsche Pilato, sundin mo mabuti nang may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng hatid ng Panginoong Jesucristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Praise God. Itinagda siya. Darating ang panahon makikilala ng lahat kung sino talaga ang ating Panginoon Kristo. Siya yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ano pa? Sila mga walang kamatayan. Siya lamang yung walang kamatayan. Namatay ba ang ating Panginoon Kristo? Yes, kung siya nagkatawang tao, pero bilang Diyos, siya lamang yung walang kamatayan. Bilang Diyos, bilang anak, namatay siya. Tama ba mga kapatid? Naintindihan ba natin? Ito yung plano ng Diyos. Bilang Diyos, wala siyang kamatayan, pero bilang anak, bilang tao na siyang tumubo sa ating mga kasalanan, namatay siya. Pero bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, wala po siyang kamatayan. Amen. Sige, tuloy. At nanatili sa liwanag
na di matititigan. Amen! Walang taong nakakakita o makakakita sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggang kapangyarihan walang hanggan. Praise God! Ang sabi po nito sa English, mga kapatid, ang sabi po, pag nangyari na po ang lahat ng ito, kapag nahayag ng ating Paiso Kristo, hindi na siya bilang anak na tutubos sa atin. Hindi na siya yung mamamatay uli sa cross, na sa pamagitan ng kanyang dugo ay hugasan tayo. Sa kanyang pagbabalik, uupo na siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Malalantad na siya pala yung Diyos na walang kamatayan. Purihin ang Panginoon. Siya pala yung who alone is immortal. Sa 16, who alone is immortal and who lives in approachable light, whom no one has ever seen or can see. Kapag uupo na siya bilang Diyos, doon na natin makikilala na siya din pala yung Diyos na hindi nakikita doon. At yung sinasabi nila ngayon, at sino naman yung Diyos na nakikita. Bilang laman, bilang nagkatawang tao, siya yung Diyos na nakikita. Pero bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa kanyang pagbabalik, makikilala na siya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At alam niyo ba yung mga Panginoon ng mga Panginoon na yan, mga kapatid, kung sino yan? Siya rin yung Diyos ng mga Diyos. Saan nasusulat yan? Deuteronomy chapter 10, verse 17. Kaya yung mga nagsasabing ang Panginoon Kristo ay ito lang yan eh. Siya lang yung anak, siya lang yung mga kapatid sa ngayon. Pero sa kanyang muling pagparito, makikilala na natin siya kung sino talaga siya. Sino yung Panginoon ng mga Panginoon? 10:17. Ayaw lang yan unawain talaga ng maraming mga nangangaral. Gusto nilang bigyan ng yung iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Iisang Diyos po yan na kumikilos sa lahat. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Siya po yan. Siya si Yahweh na tinatawag ang acknowledgement ng mga Hebrew. Siya po si Yahweh. Siya yung, sino siya? Siya yung Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Yan yung makikita natin, yan yung makikilala natin sa darating na panahon kapag bumalik na yung ating tagapagligtas na kinikilala lang ng mga tao ngayon bilang tao. Parang katulad lang na tao, pero sa kanyang muling pagbabalik, makikilala na natin siya kung sino talaga siya. Sino siya? Siya yung hari ng mga hari, siya yung Panginoon ng mga Panginoon, siya lamang yung hindi namamatay, siya lamang yung Diyos na hindi nakikita, na ang makakita sa kanya ay mamamatay. Ano pa? To Him be honor and mighty, sa kanya lahat ng parangal, dapat lahat ng parangal, lahat ng pagluluwalhati, sa kanya lamang po mapupunta. Kaya nga ito yung sinasabi, last verse sa ating pagtatapos, ito yung sinasabi sa Titus 2:11 hanggang 15. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Mahahayag na, pagdating ng araw na yon, mahahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Kanino? Sa lahat ng tao na maniniwala sa Kanya. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay. Tuturuan na tayo na talikuran ang mga makamundong pamumuhay. Ano pa? At
damdaming makalaman. Yung mga damdaming makalaman, unti-unting aalisin yan. Alam niyo, sa mga kanya-kanya nating mga damdamin, mga kapatid, malimit na doon tayo nagkakaroon ng problema. Amen. Doon nagsisimula yung awayan, tampuhan, doon nagsisimula yung paghiwalayan. Lahat ng bagay na hindi mabuti sa paningin ng Diyos, nagsisimula doon sa mga damdamin natin. Pero kaya nga, ang isa sa mga layunin ng Panginoon Diyos yan, aayusin yan. Anong sabi? Pakiulit. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat. Anong dapat? May pagpipigil sa sarili, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. at maging karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi na siya basta Panginoong Hesus lang. Amen? Hindi na siya basta-basta na isang anak lang ng Diyos na magliligtas sa lahat ng tao. Sa kanyang pagpapahayag, ano na siya? Sino na siya sa kanyang pagpapahayag at sa kanyang muling pagbabalik? Ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos. Makikita na natin ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi na siya basta-basta tagapagligtas lang. Siya po yung magiging dakilang Diyos, the mighty God and Savior. Purihin ang Diyos. Sige nga, tuloy. At naghahandog ng kanyang sarili upang padayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. 15. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka. Praise God. Ito yung dapat ituro. Amen. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ituro mo yung iisang Diyos na nakilala mo siya bilang Ama. Siya yung dakilang manlilikha. Siya yung tumawag. Siya yung gumawa kay Adan at saka ni Eva. Siya yung nag-utos kay Moses para dalhin yung kanyang mga anak sa ilang para sa kanya sumamba. Siya yung Diyos na umabot sa lahat ng mga pangailangan ng kanyang mga nilikha. Siya yung Diyos na naging laman, nagkatawang tao siya para sa kanyang pamagitan ng kanyang sariling laman niya at tubo, matubos niya tayo. Amen? Maibalik na tayo sa kanyang kamay sa ilalim ng kanyang pamamahala upang sa kanyang muling pagbabalik makikilala na natin siya kung sino talaga siya. Sino siya? He is the great God. And He is the Savior of all mankind. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ganito po tayo, dapat magpapahalaga sa kanyang mga ginagawa. Ganito tayo dapat magpapahalaga sa kanyang mga salita. Kaya salamat sa Diyos at ulitin ko, pagbati mula sa buong iglesia, sa lahat ng mga nanay. Makikiayon tayo doon sa selebrasyon ng mundo. Makikibati tayo. Nagbati nga sila eh. Amen? Batiin din natin. Di ba? Kung ang mundo marunong mag-recognize sa mga kahirapan ng mga nanay, di lalo pa tayo mga anak ng Diyos. Yun nga lang, yung ating pagpapahalaga sa ating mga nanay, hindi lang tuwing ika-2 linggo na buwan na. Bukas, pwede na naman kayo murahin ng yung mga anak. Tama ba yun? Sa sanlibutan yun. Sa mga walang kinikilalang Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, araw-araw dapat pahalagahan yung ating mga nanay. We have to recognize their hard work, their faithfulness, their endurance. Tiniis nila lahat para maalagaan yung kanyang mga anak. Hindi na sila natutulog sa gabi para lang mapaypayan ka, maraming damo. Praise God.
Pag umiyak ka pa, titimplahan ka ng gatas. Lahat ay gagawin para ikaw mabuhay. Tuwang-tuwa ang mga nanay kapag sinisipa-sipa sila ng kanilang mga anak sa mukha. Huwag lang paglaki, sisipain pa rin yung kanilang mga mukha. Kaya sa mga nanay out there, sa lahat ng mga inabot po ng ganitong kapahayagan, salamat sa inyo mga nanay. Pagbati po mula sa Church of the Living God, Jesus Christ Ministry. We believe that Jesus Christ is the pillar, the foundation of the truth. Pagbati po sa lahat ng mga nanay, pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Ingatan kayo at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng masakit. Maging magtiyaga kayo sa inyong paglilingkod sa Diyos hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng inyong mga buhay. Ay pahalagahan niyo yung salita ng Diyos na naitanim sa inyong mga puso para maipasa niyo rin ito sa inyong mga anak, sa mga kabataang babae, hanggang sa tuloy-tuloy yung ating pagpapakita ng pagpapahalaga sa isa't isa. Purihin ang Panginoon. Happy Mother's Day. Higit sa lahat, salamat sa Diyos. Salamat sa ating Panginoon na Siya nagbibigay buhay sa lahat, sa ating lahat. At Siya po yung dapat parangalan ng higit sa lahat. May parangal para sa ating mga magulang, may parangal higit sa lahat na karapat dapat pong ibigay natin sa ating Panginoon Diyos. Sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain ka natin po. Tayo lahat po tumayo mga kapatid. Manalangin tayo. Hallelujah. Glory. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang Banal sa langit, muli nagpapasalamat kami, Ama, na muli na naman pong naganap ang inaatas mo sa iyong mga anak na huwag kaligtaan yung mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Salamat Panginoon Diyos, narito po ang iyong mga anak. Nandito ang pamilya ni Brother Caloy, Nanay Clara, narito si Brother Edison, narito kami. Purihin ka Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa amin lahat ng kalakasan, pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa paglayo mo sa amin sa lahat ng uri ng masama, maging sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman mo Diyos. Lord, salamat sa pagtatanim mo ng pag-ibig sa aming mga puso, na siyang unti-unting nag-aalis ng lahat ng uri ng pangamba at pag-alala na dulot ng sanlibutan ito, Panginoon. Patuloy mo kaming lingapin, Ama, patuloy mo kaming samahan sa landasin ng buhay na ito, Diyos. Ano man ang kakaharapin namin, Ama, hayaan mong mapagtagumpayan namin lahat ng mga pagsubok namin dadaanan, lahat ng mga hadlang ay hahakbangan namin ito, Diyos, na taglay ang tagumpay sa pamagitan po ng iyong kapangyarihan, kalakasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang mapagtagumpayan ang buhay na ito, Diyos. Bless mo ang mong iglesia, Ama. Igawan niyo po ang iyong basbas sa aming lahat. Glory to God, hallelujah. Hayaan niyo po na tamasahin namin sa tuwi-tuwi na, Ama, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga. Maghari ang iyong kapayapaan sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Dumaloy ang iyong mga biyaya, sagot sa pangailangan ng aming mga kapatid sa araw-araw. Sa lahat ng mga tumatawag sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo, pagpalain niyo po ang bawat isa. Huwag mo na akong pagkulangin kami, hindi lamang sa pangailangang pisikal, kundi sa lahat sa pangailangang espiritual. Patuloy kang magpaalala sa amin, O Diyos. Encourage niyo po ang bawat isa na magbasa ng iyong banal na kasulatan. Hayaan niyo po na maintindihan ito ng bawat mong mabasa at mapag-isa namin ang aming paglilingkod. Sa mga kapwa kong manggagawa, Panginoon, magliwanag ka sa bawat puso at isipan namin lahat. Hayaan mo po na magiging iisa ang aming ipapahayag sa lahat ng mga tao. Na ikaw ang tanging pag-asa ng lahat. Ikaw ang Diyos na siyang dakilang lumikha ng lahat ng bagay. Siyang nagbigay sa amin ng pag-asa. Siyang umabot sa aming kalagayan sa iyong pagkakatawang tao, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong sarili para lang kami matubos mula sa pagkakalipin sa kasalanan. At sa iyong muling pagparito, Panginoon, makikilala ka namin kung sino ka talaga sa buhay na ito, sa buhay na darating. Naniwala kami, Ama, sumasampalataya kami na ikaw ay uupo bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Sa iyo lahat
ibibigay ang lahat ng papuri, paparangal at pagsamba ng lahat ng iyong mga nilikha. Nilikha ng nasa langit at ang mga tinubos mo dito sa lupa. Makikilala ka namin, Panginoon, na Thou art the great God and the only Savior. Salamat po. Nakila ka, Ikaw lamang ang Diyos na hindi nakikita. Ikaw lamang ang Diyos na hindi namamatay. Ikaw lamang ang Diyos na may kapangyarihan at may karapatan tubusin ang iyong mga nilikha. Kaya maraming salamat po, Ama. Nakila ka, niluluwalhati ka at patuloy ka namin niluluwalhati. Tanggapin mo ang aming papuri, pasasalamat o Diyos sa umaga ito. Ano man yung aming mga pagkukulang, ano man yung aming mga pagkakamali at pagkakasalan, patawarin mo kami, Panginoon. Alinisin mo kami, pag-isahin mo ang aming pananampalataya. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Purihin ka ngayon at magpakailan pa man. Pagpalain niyo po ang aming mga nanay, ingatan niyo po sila, Ama. Huwag mo silang papabayaan. Hayaan niyo po na magsilbi silang halimbawa sa mga kabataan, hindi lang sa mga kabataang babae, kundi sa lahat na makikita ang kanilang uri ng pamumuhay na sila yung malagad ayon sa iyong katwiran at sa iyong kapanalan. Habang kami po lahat ay naghihintay sa iyong dito. Maraming salamat po, purihin ka at nakitain ka. Sumasamba kami sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise God. God bless you all, mga kapatid.